Gaya ng inaasahan, pinahirapan ni Dasha, Aenis, si Ningyan, Nindim, napakadali niyang nanalo. Lumalabas na dahil sa sobrang tanga ni Dasha at walang matutunan, si Zongchuk, ay walang nagawa kundi atakihin siya ng patago buong araw para sanayin ang kanyang kakayahang sumalag sa pinakamataas na antas. Kasama pa ang kanyang likas na talento sa martial arts, si Dasha ay naging isang eksperto ng hindi namamalayan. Sa sandaling ito, nagkita na sina Shenlang, Yivel Lenji, Yivel Nase, Mapanirang Palayaw, at Yun Mengs, Yan Nani Liu Ai Yes, Mapanirang Palayaw. Sa isang amuyan lang, alam na ng dalawang manyak na natagpuan nila ang kanilang soulmate sa buhay, magkapatid sa kalokohan, fellow scum brothers. Hindi na kailangang sabihin, ang dalawang Diyos ng kamanyakan ay natouch hanggang sa halos maiyak. Tinanong ni Shenlang si Yun Mengs kung kapag nakikita niya ang malaking puwet, Yanjito, malamang tumutukoy kay Ningyan, tumitilaok pa ba ang kanyang ibon. Nang marinig ito ni Ningyan, Nindim, nagulat siyang tumayo at sumigaw, lintik. Sinong malaking puwet? Bakit hindi ko kilala? Bumulong si Yun Mengs, uy, kapag kasama ko siya, tumutukoy sa mga babae, dumadaan sa ilang yugto. Sa simula, may interes, tapos nagiging manhid, tapos parang bato, tapos nalalanta. Ngayon, wala na talagang epekto. Shenlang, ikaw siguro ay nasa unang yugto pa lang, no? Sumagot si Shenlang, tama. Kapag malapit sa malaking puwet, laging tumitilaok ang ibon ko ng 12:00. Kung hindi lang ako takot na makapon ng hari, King Min Yuanxian, Kusi Kun, mahirap kontrolin. Sinabi ulit ni Yun Mengs, hehe, naintindihan ko. Mabilis ka ring darating sa ikalawang yugto. Nagtanong ulit si Shenlang, kapatid na yon, nakita mo na ba si Ningjay, Ninkit? Sumagot si Yun Mengs na parang nandidiri, iniiwasan ko nga, hindi ako komportable sa kanya. Kung maiiwasan mong makita siya, kapatid na Shen, huwag mo nang gawin. Biglang hinawakan ni Shenlang ang kamay ni Yun Mengs, na may seryosong mukha, kapatid na nakatatanda, Huin si Genji, naiintindihan mo talaga ako. Sa mundong ito, tanging si kapatid na Skomzi, Kirsi Yahain, ang nakakaintindi sa akin. Si Yun Mengs ay kasing seryoso rin, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng bida, at malakas na sinabi, kapatid na Skum lang, Denji. Sayang at huli na tayong nagkita. Kailangan nating magkita ng madalas mula ngayon. Sa buhay na ito, tanging si kapatid na Skum lang ang nakakaintindi sa puso ko. Kaya, sumigaw din si Shenlang, magkita tayo madalas. At ang dalawang Diyos ng kamanyakan ay tumayo roon, magkahawak kamay, nagtitinginan at nagtatawanan. Pagkatapos ng libu-libong milya sa malawak na dagat ng tao, sa wakas ay nakatagpo sila ng isang kapwa, masamang tao, na kapareho nila ng E-frequency. Kaya buong gabi, sina Skum lang at Skum Z ay nag-usap at nagbulahan na parang matalik na magkaibigan, umaasang mas marami pa silang oras para pag-usapan ang tungkol sa mga babae. Lumipat ang eksena pagkatapos ng salusalo, habang pauwi ang tatlo, Shenlang, Dasha, Ningyan, biglang tumakbo si Ningyan na pulang-pula ang mukha at tinanong si Shenlang, yung malaking puwet na sinabi mo kanina, hindi ako yon, di ba? Nang marinig ito ni Shenlang, nagulat siya at naisip, mahigit 1 oras, 2 hours watch period, na ang nakalipas bago ka nakareact. Nang makitang tila nagulat si Shenlang, alam na ni Ningyan na tama siya. May masamang tingin, bumulot siya ng espada at naisip, kailangan kong turuan ng leksyon ang Skum na ito. Nangahas siyang magsalita ng masama tungkol sa akin, tatagain kita. Naisip niya, ginawa niya. Galit na galit, iwinasiwas ni Ningyan ang kanyang espada patungo kay Shenlang. Pero, iba na siya ngayon. Mayroon na siyang super expert na tagapagtanggol. Nakita na lang si Dasha na bumuntong hininga at marahang inilabas ang kanyang napakalaking espada para harangin ang atake. Humarap si Dasha at sinabi, hindi pwedeng saktan si second idiot and Ignis, maaaring palayaw ni Dasha kay Shenlang. Hindi maganda ang away. Kung aatake ka pa, tatagain kita hanggang mawala ka. Nang marinig ito ni Ningyan, parang nabaliw siya.
Namula ang kanyang mukha sa galit at sumigaw, lintik. Akala mo takot ako sa'yo. Agad siyang muling sumugod gamit ang espada, walang tigil na umatake kay Shen Lang. Ngunit, mukha lang mabagal si Dasha, pero napakabilis niya. Sinalag niya lahat ng atake gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ng ilang sandali, napagod si Ningyan hanggang sa hinalin at huminto, puno ng hinanakit, iniisip, lintik na Dasha ka. Mahigit 100 beses akong umatake ng espada, pero lahat nasalag mo. Ni hindi ko man lang nagalaw ang laylayan ng damit ni Shen Lang. Puno ng hinanakit at halos maiyak, sumigaw siya, Shen Lang, maghintay ka lang. Hayaan mong umalis si Dasha. Papatayin kita. Dudurugin ko ang puwet mo. Pagkatapos sabihin. Iyon, galit siyang tumalikod at umalis. Nakatayo roon si Shen Lang, pinapanood ang kanyang papalayong puwet at napailing, iniisip, ano ba tong puwet na to? Lagot na. Mukhang pumasok na ako sa ikalawang yugto. Tama nga ang 100% hula ng aking kapatid na si Yun Mengs, ang Diyos ng kamanyakan. Lumipat ang eksena kinabukasan, sa tarangkahan ng palengke ng kapital ng Yu Kingdom, Vitkosi, binasa ng malakas ni Yunoch Li, La Senji Xianzi, ang utos ng hari, King Min Yuanxian, ay nag-uutos. Pugutan ang mahigit 10 sugo ng Qiang Kingdom, Hikusi, na nagtangkang magnakaw at nagsunog ng sagradong templo, Miu Biden. Agad na inilabas ang mga hangal na taga Qiang Kingdom. Sa puntong ito, nawala na ang kanilang kayabangan, ngayon ay maamo na sila parang mga tuta. Itinaas na ng mga gwardya ang kanilang mga espada, handa ng pumugot. Agad, tag. Ang mga ulo ay pinutol na parang tubo. Tumalsik ang dugo, perpekto para sa mga kapatid na mahilig sa dinuguan sa simula ng buwan. Nang makita ito ng mga tao, na-excite sila at sumigaw, magaling ang pagpatay. Mahusay ang pagpugot. Nilapastangan nila ang ating sagradong templo. Kamatayan sa mga taga-Qiang Kingdom. Mabuhay ang hari! Mabuhay ang hari! Pagkatapos, muling binuksan ni Yunoch Li ang kanyang bibig para magbasa. Iniutos ng hari na mahigpit na pagsabihan ang Qiang Kingdom tungkol sa pagsunog ng sagradong templo. Dapat magbigay ng paliwanag ang Qiang Kingdom sa Yu Kingdom. Kung hindi, ipapataw ng Yu Kingdom ang isang kumpletong embargo sa Qiang Kingdom at haharapin nila ang galit ng milyon-milyong mamamayan ng Yu Kingdom. Huwag niyong sabihin hindi namin kayo binalaan. Nang marinig ito ng mga tao, nagsaya sila at sumigaw, matalino ang hari. Matalino ang hari. Patayin sila. Ang pagpatay sa mga sugo ng Qiang Kingdom ay nagpasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Ngunit nang hilingin ni King Ning Yuanxian, Nin Muinhin, na bumuo ng isang delegasyon para pagsabihan ang Qiang Kingdom, karamihan sa mga opisyal ng Court of State Ceremonial, Denji Lai, na responsable sa ugnayang panlabas, ay nagdahilang may sakit at nagpahinga sa bahay. Maging ang mga batang opisyal ng Ministry of Rights, Lai, ay sunod-sunod na gumamit ng koneksyon para makahanap ng ibang paraan, takot na mapilitang sumama sa misyong ito na halos tiyak na kamatayan, 10 mamamatay, 1 lang ang mabubuhay. Sa mismong sandaling ito, si Shen Lang ay tumayo na parang isang Diyos at nagsalita, ako ang pupunta. Pupunta ako. Para sa dangal ng hari. Para sa dangal ng Yu Kingdom. Payag akong kumatawan sa Yu Kingdom sa misyon sa Qiang Kingdom. Payag akong pagsabihan ang hari ng Qiang, Ianye, papasukuhin siya sa kanyang kasalanan, para magbigay ang Qiang Kingdom ng paliwanag sa Yu Kingdom, para ang lahat ng tao sa mundo ay makakuha ng kasiyasyang paliwanag. Gayunpaman, ako ay isang karaniwang tao pa lamang, Kidney Yan. Ang pagpunta sa misyon para sa ating bansa ay baka makasira sa imahe ng Yu Kingdom. Agad nag-utos ang hari, binigyan si Shen Lang ng ranggo bilang Imperial Academy student, Jim Sin, hindi hinayaang ang Ministry of Rights ang magbigay ng ranggo sa iyo. Isang araw pagkatapos, nag-utos muli ang hari, hinirang si Shen Lang bilang 8th rank registrar, Li Yitil, ng Court of State Ceremonial, Danila Li. 2 araw pagkatapos, muling nag-utos ang hari, binigyan si Shen Lang ng titulong Court Gentleman for Consultation,
accompanying 7th rank, Triu V lang S. Dinje Litiiden. Kaya, binasag ni Shen Lang ang ilang dekadang record ng korte ng Yu Kingdom, isang Juren, provincial graduate, si Den, na naging opisyal ay na-promote sa 7th rank sa loob lamang ng 5 araw. Ang mas nagpasaya kay Shen Lang ay buntis na si Xiaobing, Tiu Bianjie. Sinabi ni Xiaobing, "Young master, si Jia, palagay ko buntis ako. Hindi dumating ang regla ko noong nakaraang buwan at nasusuka ako kanina." Si Shen Lang ay tuwang-tuwa dahil ito ay hindi inaasahan, tulad ng kay Chiu Yaoer, Ku Yunhai. Masigla siyang nagsalita, "Magiging tatay na ako." Pagkalipas ng 2 araw, muling nag-utos ang hari, hinirang si Shen Lang bilang chief envoy, Hidenea, na mamumuno sa delegasyon patungo sa Qiang Kingdom para pagsabihan ang hari ng Qiang. Hindi dapat mapinsala ang dangal ng Yu Kingdom. Kinabukasan, 100 kabalyero ang nag-escort kay Shen Lang mula sa Vermilion Bird Gate, Sirens Chu Lise, palabas ng kapital, puno ng sigla patungo sa Qiang Kingdom. Si Prinsesa Ningyan ay naghatid din ng 100 li. Lumakad siya sa tabi, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Shen Lang, at malakas na sinabi, "Shen Lang, magaling ka. Tunay na bayani. Huwag kang mag-alala, pagkatapos mong mamatay, ako mismo ang mag-aalaga kay Xiaobing para sa'yo." Nang marinig ito ni Shen Lang, napailing siya at naisip, lintik ka. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Muling mumisi si Ningyan at nagpatuloy, "Shen Lang, kahit na ang pagpunta mo sa Qiang Kingdom ngayon ay halos tiyak na kamatayan, 10 deaths, 1 life, kailangan mong kumapit sa pag-asa at subukang mabuhay. Hindi ba't gusto mo akong makama? Hintayin mong makabalik ka ng buhay, papayagan kitang makama ko, kapatid mo." Si Ningyan ay tumutupad sa salita. Nang marinig ito ni Shen Lang, labis siyang nabigla at naisip, lintik ka. Inaakit mo ba akong magtaksil? Lagot na, lagot na. Kung maririnig ito ng hari, tiyak nakakapunin niya ako. Ay hindi nagtagal pagkatapos ng stage 2, Yin Li, pumasok na ako sa stage 3. Tama nga si kapatid Yun Mengs, ang Diyos ng kamanyakan. Nasa tabi rin si Yun Mengs para maghatid. Sinabi niya, "Kapatid na lang, Lenny, sa pagpunta mo sa malayong Qiang Kingdom ngayon, na libu-libong li ang layo, samantalahin mo ang pagkakataon na sirain ang mga pagbabawal sa iyong puso at tuklasin ang isang bagong-bagong ikaw." Nang marinig ito ni Shen Lang, naiyak siya sa tuwa at naisip, pinapayuhan niya akong mambabae sa labas, pero ang ganda pa rin ng pagkakasabi niya. Tunay ngang henyo si kapatid. Pagpapakilala, Qiang Kingdom. 1 buwan na ang nakalipas, sumiklab ang bulutong, smallpox, yani 5. Ang hari ng Qiang ay sobrang brutal, direktang inutusan niya ang mga sundalo na patayin lahat ng nahawaan, pagkatapos ay ilibing sila. Ngunit, libu-libong tao na ang pinatay ng hari ng Qiang, pero hindi pa rin makontrol ang epidemya, sa halip, lalo pa itong lumalala. Tuwing 4 hanggang 5 taon, sumisiklab ang bulutong, at sa pagkakataong ito ay napakalakas. Para sa mga taga-Qiang Kingdom, ito ay parusa mula sa langit. Sa sobrang dami ng pinatay ng hari ng Qiang, kahit siya ay natatakot na. Ang hari ng Qiang ay tila nababaliw at sumigaw, "Mga Diyos, Thin Nien. Ano ba ang ginawa naming mga taga-Qiang? Bakit nyo kami pinarurusahan ng ganito? Ilan pa ang kailangang mamatay bago matapos ang impyernong ito? Kung marami pa ang mamamatay, mawawasak na ang ating Qiang Kingdom." Lumipat ang eksena sa Snow Mountain, Tuitlan, sa Qiang Kingdom. Ipinapakilala ang matangkad at maitim. Note, high usually means stinky, but context might imply fierce imposing, na babaeng ito, si Prinsesa Ashinana, Denana, ng Qiang Kingdom, 25 taong gulang, dating pinakamalakas na babaeng mandirigma ng Qiang Kingdom. Habang naglalakad, sinasabi niya, "Gusto pa akong pag-asawahin ni Guro, Lse. Ako, si Ashinana, ay hindi nangangailangan ng lalaki. Kahit manatili pa ako sa Snow Mountain ng 10 taon, kaya kong tiisin. Pero bakit ako pinag-aasawa ni Guro? Paano ito mangyayari? Ako, si Ashinana, ang pinakadakilang bayani sa mundo. Sinong lalaki ang makakatalo sa akin?"
Lahat sila ay maliliit sa harap ko, parang mga bata. Tala, Ligiyae, si Ashinana ay 1.8 metro na ang taas sa edad na 8, 1.7 metro sa edad na 13. Pumapatay na parang manok, kilala sa buong Qiang Kingdom bilang prinsesa ng impyerno, since Chai Inisi. Siya ay malakas at brutal. Maraming nagsasabi na isinumpa siya at hindi mabubuhay ng lampas 30 taong gulang. Hanggang 10 taon na ang nakalipas, isang napakagandang babae, Tuit na Su En, ang sumupil sa kanya gamit lamang ang isang daliri. Sinabi ng misteryosong magandang babae, masyadong mabigat ang iyong killing intent, Neti Ede. Kung hindi aalagaan ng maayos, baka hindi ka umabot ng 30 taong gulang. Ngunit, nang marinig ang mga salitang iyon, lalo lang nagalit si Ashinana. Namula ang kanyang mga mata sa killing intent at muling sumugod para lumaban. Ngunit, puro lakas lang siya, walang mintis siyang pinatalsik ng magandang babae gamit ang espada. Pagkatapos, hindi na niya nakayanan, duguan ang buong katawan, at bumagsak siya. Sinabi ng misteryosong magandang babae, mula ngayon, ikaw na ang aking disipulo, Yi. Bumalik sa kasalukuyan, si Ashinana ay bumubulong pa rin, pasensya na, guro. Kung hindi ko nilagyan ng pampatulog, siguro, paano ako makakatakas pababa ng bundok?